Malungkot na bumalik ng kwarto niya si Annabel. Tapos na ang breakfast room, ano na naman ang pagkakaabalahan ko? Naisip niyang magsimula na magtawag ng mga real estate agents at mag-shopping. Kung may trabaho lang sana ako, hindi ako maboboard. Naalala pa ni Annabel noong nasa law firm pa siya ni Dino, kinakailangan niyang pumasok sa opisina araw-araw, gusto niyang magliwaliw pero hindi niya magawa dahil sa trabaho. Pero ngayon, trabaho naman ang inaasam-asam niya. Nang umagang yun muli siyang pumunta sa mall at pumasok sa butik na binilhan niya ng mga maternity dress nung nakaraang linggo lang. Nagtingin-tingin siya kung may bago siyang magugustuhan. Nag-fit siya ng ilang mga damit sa tulong ng sales personnel na nakakilala sa kanya. Bumili siya ng 3 ternong damit at hindi siya nagulat nang ibinigay sa kanya ng cashier ang bill niya, samantalang nung single pa siya. Bili lang siya ng bagong damit pag may special occasion o kaya pag Pasko at birthday niya. Ano ba yan? Nasasanay na ako sa buhay mayaman. Isang mayamang walang magawa at hindi kontento sa buhay, nasabi ni Annabel sa sarili habang lumalabas ng butik, bitbit ang kanyang mga pinamili. Nag-lunch si Annabel sa isang mamahaling restaurant, nagpalipas na siya doon ng oras at habang nakaupo hindi niya naiwasang pagmasdan ang mga tao sa paligid niya. May mga middle-aged na babae at malakas na nag-uusap, halatang mayayaman dahil sa eleganteng kasuutan, kahit mga bata na nasa loob ng restaurant ay very obvious na mayayaman dahil sa mga suot nilang school uniforms. Pakiramdam ni Annabel ay hindi siya nababagay sa lugar na ito, nang makapagbayad ng kanyang kinain, mabilis siyang lumabas ng restaurant, pero nang nasa may pintuan na siya, she became aware of the reflection of the man outside the door, nakatingin ito sa kanya. Nasorpresa si Annabel nang makita si Gabby. Hindi na nakalabas si Annabel dahil pumasok na si Gabby. Sabi ko na nga ba ikaw ang nakita ko? Nauutal na sabi ni Gabby at kitang-kita ang pagbablush nito dahil sa medyo putli niyang pisngi. Tinawagan kita sa office kaninang umaga pero sabi ng operator hindi ka na daw nagtatrabaho dun. Mamayang gabi tatawag naman sana ako sa kondo mo. Hindi mo na din ako matatagpuan doon, sagot ni Annabel. Lumipat na ako almost 3 months ago. Mukhang composed si Annabel habang nagsasalita pero deep inside sobrang shocked siya nang makita si Gabby. Nagtataka lang siya kung bakit nag-iba ang itsura nito. Malayang malayo sa itsura niya bago siya pumunta ng abroad, laglag ang balikat nito at nangayayat ang katawan. Akala ko nasa abroad ka, pagpapatuloy ni Annabel. I came back a week ago. Hindi maganda ang naging takbo ng negosyo sa abroad so the agency decided na bumalik na lang ako dito. Iniwasan ni Gabby ang mapatingin kay Annabel, hindi rin nag-work out ang engagement ko kaya gusto kitang makita. Napakasyong ako Annabel, hindi ko alam kung bakit nagawa ko yun sa'yo. Walang kapatawaran yun kaya hindi na ako mag-aabalang ipagtanggol ang sarili ko. Pero nagising na ako at gagawin ko ang lahat to get you back. Malinaw na nadinig ni Annabel ang sinabi ni Gabby pero parang nakikinig siya sa isang estranghero. Ito bang payat at putlang lalaking ito ang minahal ko ng sobra a few months ago? Hindi siya makapaniwala pero alam niyang hindi siya nananaginip. Sabihin mong hindi pa huli ang lahat, pakiusap ni Gabby, maiintindihan ko kung ayaw mo munang magpakasal sa akin, pero payagan mo sana akong makita ka, baka malay mo pagdating ng araw. Hindi na maaari, mahinang sagot ni Annabel. Ipinakita niya ang kanyang kamay na may wedding ring. Huli na Gabby. Nabigla si Gabby, tinitigan niya ng ilang sandali ang singsing ni Annabel, natahimik siya at hindi maisip kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Hindi ka naman pala natagalan na, humanap ng ipapalit sa akin, sa wakas ay nasabi ni Gabby. Oo, pero hindi kasing bilis ng pagpapalit mo sa akin. Napahiya si Gabby, I deserved that Annabel, siguro galit na galit ka sa akin. Umiling si Annabel, nakakaubos ng lakas ang magalit sa isang tao, besides, there's no point para maging magkaaway tayo. Galit ako sa sarili ko, napakalaki kong syunga para pakawalan ka sa buhay ko. Tumingin sa kanyang wristwatch si Gabby, sana mas makapag-usap pa tayo ng matagal kaya lang kailangan ko nang umalis dahil may appointment ako sa boss ko. Maaari ba tayong magkita ulit? We'll see about that. Siguro pag may free time, why not? Sagot ni Annabel. Lumiwanag ang mukha ni Gabby at ngumiti. Maghihintay ako Annabel. Nang may matanggap na text mula sa kanyang boss ay nagpaalam na ito.
Plano pa sana ni Annabel na mag-ikot sa mall pero nawalan na siya ng gana kaya nagdesisyon na lang siyang umuwi. Walang kaalam-alam si Dino sa aksidenteng pagkikita ni Annabel at Gabby. Simula nang matapos ang breakfast room lagi siyang excited mag-agahan. Maagap na nagbihis si Dino at lumabas ng kanyang kwarto. Nang mapadaan siya sa kwarto ni Annabel, tumigil siya, pinahit niya ang doorknob at pumasok. Tulog pa din ang kanyang asawa, nakayapos ang mga braso sa unan, naka-nighties lang ito at tanging blanket ang nakakover sa kanyang magandang katawan. Gusto niyang lapitan ang kanyang asawa at halikan pero nagdalawang isip siya. Nangako siya na hindi na mauulit ang nangyari sa kanila noong pareho silang nalasing, hanggang hindi niya na ipararamdam kay Annabel na mahal niya ito, he will not show her his desire. Ano kaya ang kanyang magiging reaksyon pag sinabi ko sa kanya na wala na akong pagmamahal na nararamdaman kay Patricia? Dahil siya na ang laman ng puso ko, papaano ko mapapatunayan sa kanya that my feelings were true? Muli niyang inisip kung kailan nagbago ang nararamdaman niya kay Annabel. He realized it from the start of their marriage. Hindi lang niya maamin dahil sa pride, ayaw niyang aminin that his judgment of character for Patricia was a failure. Hindi pala ito ang inakala niyang babae para sa kanya. And Annabel knew all this, at ito rin ang alam na dahilan ni Annabel kung bakit niya pinakasalan ito. Except that now, it is totally different. Annabel is the woman I wanted, the same person whom I could find peace and share my life kasama sa natitirang bahagi ng aking buhay. Yes, weird, but it was a long time since I had dreamed of finding this with anyone. For a long time, I consider peace pag nananalo ako sa mga cases pag secure ako financially. Hindi niya ito naramdaman kay Patricia, napakalaki kong syunga para ngayon lang ito ma-realize, at bakit ngayon ko lang nakita ang halaga ni Annabel sa hinaba-haba ng panahon na magkasama kami, what a fool I have been. Unti-unting binago ni Annabel ang pagkatao ni Dino simula nang magsama sila. When she moved into kanyang bahay, ginawa niya itong tahanan. Kumilos si Annabel at nagmulat ng kanyang mga mata. Nagulat si Dino kaya mabilis siyang umurong palayo sa kama para lumabas ng kwarto, pero huli na dahil nakita na siya ni Annabel. Nag-blush si Annabel nang ma-realize niya na naka-nighties lang siya. Umupo siya ng kama at hinayla ang blanket para itago ang kanyang katawan. Good morning, bati ni Dino. Pinagmamasdan lang kita. Gusto kong, I would like to talk to you. Nauutal na sabi ni Dino. Kahit magulo pa ang buhok ni Annabel, she looks more desirable. Gusto sanang ipagtapat ni Dino kay Annabel ang totoo niyang nararamdaman pero hindi niya alam kung papaano gawin, at kahit pa sabihin niya yun, maaaring hindi pa rin siya paniwalaan nito. Panahon lang ang makapagsasabi kung kailan matatanggap ni Annabel na totoo ang lahat ng sasabihin niya, panahon, at kung papaano niya ito mapapatunayan in the next few months. Itinago ni Dino ang kanyang lungkot. Gusto ko pa rin sanang magkaroon tayo ng normal na pagsasama bilang mag-asawa. Alam kong nag-promise ako that I will not force you into physical relationship, pero sana naman kung may mamagitan sa atin physically dahil hindi ako tumupad sa pangako. Please don't let it spoil our future. Future ng ano? Tanong ni Annabel. Future of forcing me to submit to you. I will never use force. Mabilis na sagot ni Dino, but I cannot promise that I will never make love to you. I want us to have a normal marriage. Annabel, nasabi ko na naman sa iyo yun. Hanggang kailan, sa loob ng 5 taon, alam ni Dino na ang tinutukoy ni Annabel ay si Patricia, at muli, gusto niyang sabihin sa kanya that Patricia meant nothing to him, pero pinaalalahanan niya ang sarili na ipakita na lang ito kay Annabel kaya hindi na siya sumagot. Pinakasalan mo lang naman ako dahil unang-una nabuntis ako. Pangalawa, dahil para kang spoiled brat na naagawan ng paborito mong laruan, pagpapatuloy ni Annabel, ganyan ang turing mo sa mga babae Dino, isang laruan. Nagkakamali ka Annabel, mali ka sa maraming bagay, you should stop analyzing my reason for marrying you and start reflecting your own reason. Sabihin mo nga sa akin, what made you accept me? Alam ko namang hindi mo ako mahal, I assume gusto mong makaganti kay Gabby. Hindi ko ipinilit ang sarili ko sa iyo. Galit na sagot ni Annabel, but I admit na nasaktan din ang pride ko nung niloko ako ni Gabby kaya ako pumayag. Pero siguro pareho tayong nagkamali Dino, at sana ma-realize mo din yun. At gawin natin kung ano ang talagang gusto mo. Pumayag ka na maghiwalay tayo, mag-file ka ng annulment,
I'm sure Patricia would not mind kung siya ang sasabihin nating dahilan. That's the very last thing Dino wanted. Ayaw na din niyang ma-involved pa sa kanilang usapan si Patricia, pero hindi niya kayang sabihin kay Annabel na mahal na niya ito, and once again he was forced to keep silent. Bababa na ako para mag-breakfast, sagot ni Dino kahit alam niyang iisipin ni Annabel na tinatakasan niya ang sitwasyon. I will see you this evening. Mabuti na lang at puno ang schedule ni Dino ng araw na yun kaya hindi niya masyadong naisip si Annabel, pero gustong-gusto na niyang makauwi agad ng bahay, para siyang teenager na sabik nang makita ang kanyang crush. Inabutan ni Dino si Annabel na nagbabasa ng magazine sa drawing room, ngumiti siya kay Annabel. Mukha siyang galing sa garden dahil sa dress na suot niya that made her so desirable. Pinigilan ni Dino ang sarili niya to take her upstairs and make love to her violently. Not today Dino, perhaps after one day. Kailangan ko munang magpagod shot. Lihim na napapangiti si Dino. Baka lang nakakalimutan mo na may dinner tayo with Roland and his wife, Dino asked instead. Hindi ko nalilimutan, sagot ni Annabel at tumayo ito para lumabas. Hinawakan ni Dino ang kamay ni Annabel para pigilan siya. Hindi ba tayo pwedeng maging magkaibigan, my wife? Kailangan mo ba ng kaibigan? Lahat naman ng tao kailangan yun. Tinitigin lang siya ni Annabel at lumabas na ng drawing room, hindi naiwas ang mapabuntong hininga ni Dino, lumabas na din siya at umakyat sa kwarto niya para magbihis, depressed siya at naisip niya na sana ay kinancel na lang ang dinner, but he knew that going out would be better for both of them. Nauunawaan niya kung bakit galit pa din sa kanya si Annabel, pero sana naman nararamdaman niya na mahal ko na siya. Nakakagulat pero hindi niya alam kung gaano ako kasaya, it made me become more gentle with her. I love her so much. Mabigat pa rin ang kalooban ni Dimo nang bumaba siya sa drawing room. Habang naghihintay kay Annabel, nagsalin siya ng wine at binuksan niya ang stereo para makapagpatugtog ng relaxing music. Naaliw siya sa kanta ni Lea Salonga kaya saglit siyang nakapag-relax. Bumalik lang siya sa kasalukuyan nang pumasok si Annabel. She still looked so sexy in her blue dress. Good thing we're going out, otherwise I cannot resist of making love to her, sa ayaw at sa gusto niya. Nangamba si Dino sa mga naiisip niya. Ano ang nangyari sa self-control niya? His emotion is in command of himself which is so weird because he does not let his emotions affect his decision. Annabel made him emotionally vulnerable and he must guard against it. Nilagok ni Dino ang natitirang wine sa baso niya at tumayo para i-switch off ang stereo. Let's go Annabel, baka malate na tayo. Sumunod si Annabel kay Dino without any protest. Ramdam niya ang tensyon na namamagitan sa kanilang dalawa ng asawa. Hindi siya nagsasalita hanggang sa makalabas na sila ng mansyon at makasakay sa kotse. Andan din ba si Patricia ngayon? Tanong ni Annabel. I have no idea, I'm not the kind of person to ask. Binuhay na ni Dino ang makina. Hindi ba alam ni Roland na nagmamahalan kayo ni Patricia? Siguro iniisip niya kung may relasyon kami, sagot ni Dino habang nagsimulang magmaneho, pero sa tingin ko wala siyang ideya na magkasintahan kami. Well, ganyan talaga ang mga lalaki, they don't have the tendency to identify love with mistresses. Hindi naman lahat, some do, sagot ni Dino kahit nakatingin sa daan, love can hit you anytime, at madalas, hindi mo inaasahan. I'm sure you're not talking from your own experience. Tumingin si Annabel kay Dino, ikaw pa, lagi mong pinapanatili ang iyong emosyon sa lahat ng bagay. Humigpit ang pagkakahawak ni Dino sa manibela, kung pwede ko lang sanang sabihin sa'yo na mali ang iniisip mo. Hihinto sana siya at haharap kay Annabel pero nakarinig siya ng busina sa likuran nila kaya napilitan siyang magmadali ng pagmamaneho. Nagpasalamat na din si Dino na nangyari yun dahil kung hindi baka ako na naman ang lobby niya sa lobby ni Annabel. Bakit nga ba ganun na lang kadali na nawala ang pagmamahal ko kay Patricia? Tanong ni Dino sa sarili nang makailang beses na. Perhaps I never loved her at all, but what made her desirable in my eyes? It's not her looks either dahil madami pa akong nakilalang mas magagandang babae, nakakahiya man aminin, but it must be her social status. Nag-flashback kay Dino ang nakaraan, ang father ni Patricia ang kauna-unahan niyang malaking kliyente, dahil sa kanyang kayamanan at popularity, marami ang naiinggit sa kanya, including Dino, at nang lumipas ang ilang taon, nakuha ni Dino ang respeto ni Mr. Esguerra,
and later on they become friends. Pero may pagkakataon pa din na lumalabas ang pagiging matapobre nito. Habang hinihintay ni Dino na magpalit ang traffic lights, muli niyang naalala nang minsang imbitahan siya ni Mr. Esguerra sa kanyang farm. It was Mr. Esguerra who made him realize na wala man lang siyang alam about hunting, shooting, and living with upper class, lalo pang nadagdagan ang nararamdaman niyang inferiority dito nang ipakilala ang anak na si Patricia. Nagpalit na ang traffic lights at umusad na din si Dino, habang inisip niya ang naging affair niya kay Patricia, na-realize niya kung gaano siya naging selfish. Pride ang nagtulak sa kanya para makipagrelasyon kay Patricia, pride ang nagtulak sa kanya para alukin ang kasal si Annabelle. God, napakasama ko. Isang batang babae ang biglang tumawid kaya mabilis niyang naapakan ng preno, mapapasubsob si Annabelle kaya agad niya itong hinawakan para mapigilan. Okay ka lang? Sorry, may batang biglang tumawid, paghingi ng paumanhin ni Dino. Nakasuot naman ako ng seatbelt, walang emosyong sagot ni Annabelle. Hindi na lang sumagot si Dino hanggang sa makarating sila sa mansyon ni na Roland. Can we act like a loving couple, Annabelle? Hindi yung akala mo ay galing tayo sa isang pag-aaway? Huwag kang mag-alala, sarkastikong sagot ni Annabelle. Hindi ako gagawa ng isang bagay na ikapapahiya mo. I made a promise nang pumayag akong magpakasal sa iyo, so don't worry, hindi ako sisira sa usapan natin. True to her words, Annabelle acted like a loving wife. Ang pagmamahal ni Dino sa asawa ang naghatid ng kakaibang pakiramdam every time na magtatama ang kanilang mga mata. 4 na taon ko siyang kasama without being aware of her as a woman, an adorable lady. You keep on telling yourself, Dino, that you are a good judge of character. How come na hindi mo ito nakita? You're an idiot. Hindi napansin ni Dino na napatawa siya dahil kinakausap niyang mag-isa ang kanyang sarili, kaya naman napatingin sa kanya ang babaeng nakaupo sa tabi niya. May naisip lang ako, apologize ni Dino. Humarap siya kay Annabelle na nakaupo sa harap niya para ibigay ang buong atensyon niya dito. Habang kumakain ay pinapakinggan ni Dino mabuti ang mga sinasabi ni Annabelle kahit nakikipag-usap pa siya sa iba. Mas tamang sabihin na lihim siyang nakikinig dito, na hindi pangkaraniwang ginagawa ni Dino. Interesadong nakikipag-usap si Annabelle sa isang lalaki na chairman ng isang insurance company na nakabase sa abroad. Mas lalo pa siyang naging interesadong makinig ng lihim dahil narinig niya ang pangalan ni Gabby, at napag-alaman niya na ito ang former boss ng huli. Nakaramdam ng selos si Dino kaya malakas niyang nasabi ang pangalan ni Annabelle. Gulat na tumingin si Annabelle kay Dino pati na rin ang mga nasa kalapit nila. Napahiya naman si Dino kaya ngumiti na lang siya. Wala naman hon. I just wanted to know if you're okay. Bakit naman ako hindi magiging sige? Medyo gumaralgol ang boses ni Annabelle at naramdaman niyang namula ang kanyang pisngi. Napansin din ni Dino na iba ang naging interpretation ng mga nakakinig sa sinabi niya kay Annabelle. Kaya naman nang matapos ang dinner, lumapit si Annabelle kay Dino. Anong naisipan mo at ganun ang sinabi mo? Bulong ni Annabelle. Nagkaroon tuloy sila ng idea na buntis ako. Wala namang masama dahil totoo naman yun. May asawa ka naman, Annabelle. Your wedding ring is the proof. Salamat sa pagre-remind ha. I was beginning to think na kadena ito. Mahigpit na hinawakan ni Dino ang braso ni Annabelle, walang pakialam kahit bahagyang nasaktan ito. Next time, huwag kang uupo sa harap ko and talk about your ex-fiancé, galit na bulong ni Dino. Ang galing mo naman at narinig mo pa yun. Of course, I have several more ways of doing it, paalala ni Dino, kaya huwag mo akong subukan. Ngumiti ka habang nagsasalita, sagot ni Annabelle habang ngumingiti. Nakatingin sa atin ang mga kaibigan mo at nagmumukha kang nagseselos na asawa. Mabilis na binitawan ni Dino ang braso ni Annabelle at lihim niyang itinago ang pagkadismaya dito, habang iniwan ang asawa at umupo sa kabilang side ng room, para namang sinisilaban ang puwet ni Dino in the next hour kaya nagdahilan siya na may maagap siyang appointment kinabukasan kaya nagkaroon siya ng dahilan na umalis agad. Tahimik lang si Annabelle habang pauwi sila. I wish that she did not look so calm and uncaring, mas nakakakaba, lihim na nasabi ni Dino sa sarili. Ano ba ang inaayaw mo sa akin? Bakit ba lagi kang galit? Tanong ni Dino. Mas mabuti sigurong huwag ko na lang sagutin ang tanong mo. Para namang sinabi mo na rin sa parang lumabas, mangyaring maging tapat sa akin. Annabelle,
Sabihin mo sa akin kung ano ang nararamdaman mo sa akin. Wala akong nararamdaman. Kung totoo yan, hindi ka mate 10 sa tuwing malapit ako sa'yo. Hindi mo rin ako sigawan gaya ng ginawa mo ngayong gabi. Siguro iniisip ko lang ang future natin, sagot ni Annabel. Malayo o kaagad, napansin ni Dino na ginino si Annabel so he put out his hand to reach her arm. Pero dahil nagmamaneho, nakatingin din siya sa daan kaya sa halip na sa braso ni Annabel, sa hita siya napahawak. Mabilis na umisad si Annabel. Mukha ba akong sadista? Tanong ni Dino. Gusto mo ba talagang sagutin ko yan? Hindi mo ba ako kayang patawarin kung ano man ang ikinagagalit mo? Hindi, dahil wala namang saysay ang pakikipagtalo. Pinili na lang ni Dino ang manahimik. Kung naniniwala siya na totoo ang sinasabi ni Annabel, he would probably cut his losses at baka pumayag na siya sa kagustuhan ng asawa na maghiwalay na lang sila. Pero naniniwala pa din siya na kung mabibigyan lang sila ng pagkakataon ni Annabel ng sapat na panahon para kilalanin ng lubos ang isa't isa, baka magbago ang nararamdaman nito. Wala ni isa man sa kanila ang muling nagsalita habang pauwi. Nang makapasok sa bakuran ng mansyon, mabilis na bumaba ng sasakyan si Annabel at agad na pumasok ng bahay without bothering to say goodnight. Nakaramdam ng pagkairita si Dino at biglang nabura ang kanina lang ay sinasabi niyang magpakahinahon at kunin ang tiwala ni Annabel. What's the use of doing that? Bakit ba ako umaasa na magtitiwala siya sa akin at mamahalin ako? Siya ay nabulag sa pamamagitan ng hatred para sa akin at maaaring hindi na ako makita bilang isang tao. She is blinded by hatred for me and might no longer see me as a person, only as a beast. There is only one way to make her see me as her husband. I must act like one.